Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lanjano. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 6,761 subscribers. Konti na lang guys, no? 39 subscribers na lang. We will be hitting that 6,800. And of course, we will be having 7,000 mark, no? Few subscribers na lang po, no? Thank you so much. God bless you all. Okay, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Okay, ang pag-usapan po natin guys ay good news naman po, no? Good news naman dahil meron pong isang batas, no? There is a law that we call no permit, no exam law. Pirmado na po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Si Pangulong Bongbong Marcos ay ating Pangulo ng Pilipinas na pirmahan na po niya ang no permit, no exam law. No? Okay. So ano po 'yan no? Yung batas na po 'yan, pinapahintulutan ang mga estudyante natin, no? Kahit hindi pa po sila nakapagbayad ng exam, okay, ng tuition fee nila, ay hindi po sila pwede po sila mag-take ng exam. Okay. Ano po 'yan, no? Ang batas po na 'yan ay RA 11984, no? Itong batas po na ito ay kino-cover po ang buong, okay, ang buong educational community natin, no? From the DepEd, from the CHED, and from the TESDA, no? Yan. So, from K to 12, okay? K to 12 po, no? From kinder to grade 12, no? So, junior high school, no? Pati rin yung senior high school, no? Kasama din po dyan, no? Tapos, kasama din po dyan yung mga sa higher education natin. Yung college natin, colleges natin, yung ating mga masters at saka mga doctorate natin. Okay? Kasama din po dyan yung mga technical vocational institutions natin. Okay? Yan po yung 11984. Kumbaga, no? So yung ito po, yung mga estudyante po na hindi po bayad ng kanilang tuition fees and other school fees, pwede na po silang mag-take ng periodic and final examinations, no? Ayan, pinirmahan na po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos, mabuhay ka, no? Ayan. Now, ito pag ito naging guilty ang mga eskwelahan ay magkakaroon sila ng administrative sanctions, okay? Ang mag-i-impose po nito ay yung mga regulatory bodies natin. No? So for example, yung K to 12 natin, ang regulatory body po natin diyan ay ang DepEd, no? So yung mga colleges naman natin, okay, yung mga higher educational institutions natin, HEIs, ang regulatory bodies naman diyan ay yung CHED, kumbaga. Syempre yung mga technical vocational schools natin ay yung TESDA natin. Okay? Now, ito, ang ano natin dito, ang inaalaw kasi natin na for the higher education institutions natin, ay talagang para to accommodate, no, and allow disadvantaged students, syempre pag hindi sila bayad, no, baka death sentence na yung mga gano'n, no? Baka hindi na sila mag-take, baka sira na ng moral ng kanilang confidence. Okay? Ayan. Now, ayun, so kailangan din yung DSWD kasi mag-aano, no, para magbibigay sila ng mga necessary certificate, okay, for those disadvantaged students, no, yung ano ba mga yon, no, siguro pwedeng due to calamities or yung agencies implementing rules and regulations, okay, yung mga ganung bagay, no, due to calamities, emergencies, na force majeures, no, yung parang uncontrollable events and other good justifiable results. Okay? So yun yung mga gano'n, no? Siyempre, from time to time, ay i-consider din yan. Pero alam niyo po ba, no? Marami po talaga nagsasarang eskwelahan dahil nga po may mga bata na hindi nakakapagbayad ng tuition fees, and syempre mahalaga din po sa kanila yung mga cash flows na yon. Okay, no, may alam po tayong eskwelahan diyan, no, sa bandang Shaw Boulevard, no? Yan sa Mandaluyong area. Na talagang hindi po nila
pinagtitake yung mga bata ng exam sila, no, kung hindi po nakakabayad, no? So sana po makita po ito ng gobyerno, no? Maano po na hindi na lang po natin babanggitin yung eskwelahan na yan. Pero along Shaw Boulevard po yan, no? Marami-rami namang eskwelahan diyan. Pero ayan, yung mga bata diyan, no, hindi po natin alam, no, bakit po gano'n. So anyhow, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe naman po kayo para tuloy-tuloy lang po tayo sa ganitong mga content natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.